So, ang pinag-uusapan na mainit na talakayan ngayon ay pagdating sa PhilHealth Fund. Bakit? Kasi alam naman natin na pagdating sa PhilHealth, na zero yung budget is zero out ng bicameral, during their bicameral conference. Now, kung titingnan natin siya during this conference, diba, na zero out nila, at kung papakinggan natin yung mga dahilan kung bakit na zero out, sabi ng Senado, sabi ng Senate President Jesus Cordero, sabi niya dahil gusto daw nilang bigyan ng lesson. Di ba mga kababayan, napaka walang kwentang rason kung gusto mong bigyan ng lesson ang PhilHealth, fire them. Tanggalin mo sila. Hindi pwede na isakripisyo mo, isama mo yung milyong-milyong Pilipino na umaasa. Ano ba ibig sabihin kapag nawalan ng pondo ang PhilHealth? Ang ibig sabihin lang yon, tinatanggalan mo ng karapatan ng lahat ng mga Pilipino na umaasa sa PhilHealth na yan para hindi gumaling ang kanilang mga sakit. Ang ibig sabihin ng pagtanggal ng pondo ay pinapatay mo ang karamihan ng mga taong umaasa sa PhilHealth. Ganun siya kalaga. Bakit ba ito natin sa pinaglalaban? Kasi hindi ito naiintindihan ng mga mambabatas natin. Alam mo kung bakit? Karamihan sa mga mambabatas natin ay hindi naman talaga dumaan o hindi naman talaga nagpapagamot yan sa mga pampublikong ospital. Pag sila nagkakasakit, saan sila pumupunta? St. Luke's, Asian Hospital. Alangan naman na mapupunta sila sa mga emergency room ng mga pampublikong hospital. Ito ang challenge ko sa inyo. Lahat kayo na mga mambabatas, pumunta kayo sa iba't ibang government hospital, especially sa mga emergency room. Ilang minuto, bilangin nyo sa isang minuto kung ilan ang namamatay dahil kulang ng facility, dahil kulang ng pera, kulang ng gamot, kulang ng staff. Diba? Ganun po ang problema, ganun kalala ang problema ng ating health system sa buong Pilipinas. Pero hindi ito nakikita ng karamihan ng mga mambabatas. Bakit? Kasi nga dahil sila ay nagpapagaling o nagpapagamot sa mga pribadong ospital. Yun po yung problema. Kasi hindi nila mismo nakikita kung ano yung nangyayari sa ground. Yun ang ipinaglalaban natin, na dapat hindi nila aalisan ng pondo, bagkus dadagdagan pa nila para mas mapapanatili or mas iaangat pa ng PhilHealth management yung benefits na para sa mga Pilipino. Bakit ba natin ito pinaglalaban? Kasi ang right to health is not a privilege. A right to health, this is our right. Yun ang mandato ng Constitution sa gobyerno. So, dapat ang gobyerno ay nag-provide sa atin ng health na part of their highest priority is the right to health. Yun ang mandato ng mga hinalal natin na mga tao na naglilingkod sa gobyerno. Yun ang dapat nilang ma-realize. Pero ano nangyayari? Tinanggalan nila ng pondo, ng ganun-ganun na lang. Kasi ang sinasabi nila, marami pa namang pondo dyan, marami pa naman ang reserve fund ng PhilHealth. Pero kung i-compute mo yung PhilHealth funds versus doon sa mga obligation niya, negative na yung budget ng PhilHealth. Pero kung titingnan natin saan napupunta yung mga health, yung mga budget sa health, saan napunta? Napunta na lahat sa mga ayuda. 'Di ba? Napunta na doon sa mga ayuda na yan na pinamimigay ng House Speaker na lumilibot siya sa buong Pilipinas para ipamigay yung ayuda na yan. Doon napunta yung budget na para sa health. Yun dapat, tayo mga kababayan, dapat tayo magkaisa pagdating sa panawagan natin sa gobyerno, kalampagin natin ang gobyerno na dapat ibalik ang pondo ng health. Siguro ngayon, sa mga pangkaraniwang Pilipino, hindi nyo pa ngayon ito maiintindihan. Malamang hindi nyo pa maiintindihan. Pero kapag nagkasakit kayo at lumapit kayo sa hospital, especially sa government hospital, doon nyo marirealize. Sige, nakatanggap ka nga ng ayuda, nakatanggap ka ng 5,000. Pag nagkasakit ka, magkasabay ang natanggap mo na yan. Diba? Kasi ang gusto nilang mangyari is that pag nagkasakit tayo pa yung lalapit sa kanila, makikiusap para humingi tayo ng mga guarantee letter sa kanila, para nagkaroon pa tayo ng utang na loob sa kanila, na dapat ito ay sinaalang-alang nila, na dapat ito ay parte ng kanilang prioridad.